Hindi mo maloloko ang Panginoon. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdinilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 4, verses 21 to 25, and I read it for you. He said to them, "Is a lamp brought in to be put under the bushel basket or under the bed, and not on the lampstand? For there is nothing hidden except to be disclosed, nor is anything secret except to come to light. Let anyone with ears to hear listen." And he said to them, "Pay attention to what you hear. The measure you give will be the measure you get, and still more will be given you. For to those who have, more will be given, and from those who have nothing, even what they have will be taken away." Kala po natin, maitatago natin ang lahat ng ating lihim. Akala po natin, maloloko po natin ang lahat. Pero, ang ebanghelyong ating binasa ngayong araw na ito ay isang paalala sa atin na walang lihim na hindi mabubunyag. Sapagkat kung akala natin na ikubli natin ito sa ibang tao, nagkakamali tayo sapagkat ang Diyos, alam niya kung ano ang ating mga itinatago. Walang lihim na hindi mabubunyag. Ano po ang mga ikinahihiya natin sa buhay? Ano ba yung hindi natin maikwento-kwento sa iba? Ano ang mga bagay na pilit mong itinatago, ibinabaon sa limot? Masakit na karanasan, mga bagay na nakakahiya, mga kasalanang ginawa, hindi mo maikwento sapagkat ikaw ay mahusgahan, ikaw ay masasaktan, ikaw ay aapihin. Anong kinatatakutan mo? Bakit kinukubli mo ang mga bagay na ito? At bakit kailangan pang lokohin mo ang ibang tao? Maari po natin itong maging panalangin sa Panginoon. Kung nahihirapan po tayong magkwento sa iba, ikwento po natin ito sa Panginoon. Ikwento natin ang sakit, ikwento natin ang hiya, ikwento natin ang takot na meron tayo sa ating mga puso. Lagi po nating tandaan, alam naman talaga ng Diyos kung ano ang ating mga ginawa sa buhay, ang ating mga karanasan. Kaya, mas sana magpursige tayo na buksan ang ating mga puso, ang ating sarili sa Kanya, sapagkat Siya lamang naman ang makakatulong sa atin upang matanggap natin ng buong buo ang ating pagkatao. Maloloko natin ng ibang tao, pero ang Diyos kailanman hindi natin maloloko. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kapag po kami natatakot at nahihiya, nawa pagkalooban niyo po kami ng lakas ng loob na ikwento ito sa inyo. Nawa, Panginoon, palagi ang iyong paggabay at biyaya ang siyang bumuhos sa aming buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. Kung gusto niyo naman pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.